Okay mga kaibigan, magandang hapon sa inyong muli sa ating masugid na mga nakikinig at nanonood nationwide, worldwide. Ito po yung kaibigan Camario Batigas, isa na namang mainit na isyu ang ating pag-usapan sa hapong ito mga kaibigan. At alam naman natin na papalapit na ang national and local election mga kababayan, kung kaya't marami na rin mga politiko ang nagkukumahog at ang mga kandidatong nasyonal, ang mga senador ay kanya-kanya na silang papormahan at ang Kongreso ngayon, ang mababang kapulungan ng Kongreso ay ilang linggo na lamang ay magre-recess na kung kaya't nagkukumahog ng mga ito para mangampanya sa kanilang mga distrito. At ang mga mayor naman ay nagkukumahog na rin na magpakitang gilas mga kaibigan. Subalit nagtataka lamang tayo sa mga lokal na opisyal ng ating pamahalaan, especially yung mga mayors mga kaibigan. Nagtataka po tayo sa mga mayors na iyan, bakit tila hinahayaan nila na mamayagpag sa kanilang mga area, no? Ang mga illegal gambling mga kababayan. Itong mga local chief executive na ito, hindi ho natin malaman kung sila ba talaga ay hindi pa kontento sa mga porsyento na kanilang nakukuha sa kanilang mga yung tinatawag natin na 20% infra project mga kababayan. Sa 20% na porsyento o is OP ng mayor ay napakalaking halaga na mga kababayan. Pero bakit yung mga illegal gambling ay kanila pa ring pinapayagan na mag-operate na kung saan alam naman nila na ito'y makakasira sa buhay ng kanilang mga constituent. Katulad halimbawa ng mga peryahan na may mga color game na kinahumalingan ng mga batang mag-aaral, mga magulang, lahat ng mga iyan ay front lamang ng kunwari ay amusement, kunwari ay may mga rides, subalit ang talagang target ng mga operator na ito ng color game ay hakutin ang pera ng mga mananayang mga minor de edad at mga magulang mga kababayan. Hindi lamang mga color game ang inireklamo sa ating programa, maging ang mga nagkalat na sugalan na sakla mga kababayan, especially sa lalawigan ng Cavite mga kababayan. Ilan sa mga mayor at chief of police ang talagang ika nga ay natutulog sa pansitan. Simple lamang yan. Ang kung ayaw ng mayor, ayaw ng chief of police, ay talagang walang mangyayaring illegal gambling sa kanilang area of responsibility mga kababayan. Pero nagtataka tayo bakit pinapayagan ni mayor na mag-operate ang mga illegal gambling na ito at maging ang mga chief of police at maging ang regional director ng Proper A mga kababayan. Ang ating tinutukoy mga kababayan ay ating banggitin halimbawa sa Dasmariñas City mga kababayan, isang maunlad na dating bayan at ngayon ay lungsod na. Subalit namamayagpag ang illegal gambling sa Dasmariñas mga kababayan na tila kumbaga sa uh, yung walang political will na masasabi natin ng mayor dyan, si Mayor Jenny Barsaga ay talagang walang kibo, walang aksyon. Kumbaga hindi natin masasabi kung ang mayura ba na ito isang inutil na matagal na tayong nagpaparating ng impormasyon sa kanyang tanggapan na nagkalat ang illegal gambling dyan katulad ng peryahan na may mga color game, subalit hindi umaksyon si Mayura at ang sakla sa kanyang lungsod. Ha? Sandamakmak ang mga saklaan dyan na kinahumalingan ng mga tricycle drivers, jeepney drivers, mga obrero sa mga palengke nagkalat. Sa mga, mayroon pa dyan mga tinatawag na sisyon nila na kung saan ay pwesto piho itong mga sakla na ito na hindi inaaksyonan ni Mayor Jenny Barsaga. Mamaya ipakita natin yan, yung mga video na yan. At ang kanyang chief of police, tinan mo, narilib na yung dating chief of police dyan. Bago na ngayon, si Police Colonel Regino Unyate, Colonel, yung Dasmariñas City namumulaklak sa illegal gambling, Colonel. Ay alam naman natin na talagang command, responsibility
ng Chief of Police yung mga illegal gambling na yan. Abay, sana naman Colonel Uñate ay patigilin mo lahat ng illegal gambling dyan dahil ikaw ang Chief of Police. Talagang uso ngayon ang reshuffle, no? Pero dapat talagang maging itong regional director ng PNP Region 4A i-relieve na rin dahil wala ring kamay na bakal itong si General Kenneth Paul Lucas, mga kababayan. Alam ni General Lucas na ang illegal gambling na napaglabag sa Presidential 1602 at pinalakas ng Republic Act 9287. Pinalakas ang piyansa dyan. Subalit, natutulog din si Colonel o si General Kenneth Paul Lucas sa kanyang malamig na tanggapan, mga kababayan. O yan, sa Dasmariñas pa lamang yan. Dumako naman tayo sa Maragondon. Ano bang ginagawa ng ating governor dyan? Ha? Sa Maragondon, Cavite, mga kababayan, tila natutulog din sa pansitan si Mayor Lawrence Arca. Ha? At ang kanyang Chief of Police na si Police Major Melvin Isidro, mga kababayan, mukhang bago nga itong mga Chief of Police na ito na dapat talagang umaksyon upang patigilin ang illegal gambling diyan sa Maragondon na talamak ang sugalan na sakla na ang operator ay isang alias Doña Maricon, mga kababayan, na alam naman natin na walang maidudulot na mabuti ang illegal gambling sa ating mga kababayan, lalo na diyan sa buong lalawigan ng Cavite. Hindi lamang yan, maging sa Naik Cavite, mga kababayan, ay sandamakmak din ang mga illegal gambling dyan, mga kababayan. Wala rin ginagawang aksyon. Si Mayor Rapid Walan. Ayan po si Mayor Rapid Walan. Ang balita natin, wala yatang kalaban yan sa darating na eleksyon. At itong kanyang Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel Resty Soriano. Mukhang bago din itong kanyang Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Soriano, sir, aksyonan niyo po ang illegal gambling dyan na saklaan ng operator din di umano isang alias Doña Maricon, mga kababayan, na nagmamalaki na malakas ito sa Chief of Police ng Naik, mga kababayan, at meron din siya sa Maragondon. Siya rin ang operator dyan, alias Doña Maricon, na nagmamalaki na malakas sa mga politiko, mga kababayan, lalo na kay Governor, yung batang-batang Governor, kay Governor Atena Tolentino, mga kababayan. Ito'y, kung hindi tayo nagkakamali, ito'y pamangkin ni Senador Tol Francis Tolentino, no? Andiyan po si Governor Atena Tolentino, napakaswerte ng aling ito sapagkat si Governor John Vic Remulla ay itinalaga ni President Bongbong Marcos bilang DILG Secretary. Pero si Governor Atena Tolentino di umano ay naninindrop yung kanyang pangalan at di umano ay alam niyang lahat ng illegal gambling sa buong lalawigan ng Cavite at sinasabi nitong mga operator na ito ay pasok daw sa kanilang payula ang tanggapan ng magandang gobernador na si Governor Atena Tolentino. Anong masasabi niyo rito, madam? Pabulaanan niyo po ang isyong ito kung talagang wala kayong alam dyan. Isang kumpas lamang yan dahil ikaw ang Chief Executive ng buong lalawigan ng Cavite ay kaya mong patigilin yan. At ito pa, take note, mga kababayan, dyan naman sa bayan ng Tansa. Itong Tansa na ito ay kilalang baluarte, rather lugar ng mga operator ng illegal gambling, no? Ang Tansa, kung tutuusin, ay maunlad na bayan na rin ito, subalit pinamumugara ng mga illegal gambling. Anong ginagawa ni Mayor Yuri Pacomio? Ayan, si Mayor Yuri Pacomio. Mayor, diyan sa iyong bayan ay nagkalat diyan ang sugalan na sakla at ang peryahan na may color game. Kilala mo ba itong alias Egay na siyang gumagasgas sa iyong pangalan, Mayor? Itong si
alias Egay ay meron daw yang malaking karnabal na punong-puno ng mga rides at mga lamesa ng color game o yung lamesa ng mga pasugalan dyan na matatagpuan ang pasugalan ni alias Egay dyan sa Barangay Paradahan, Tansa, Cavite. Ayan, Mayor Yuri Pacomio, aksyonan niyo po yung reklamong ito dahil maging ang iyong Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Al Risa Kinang ay wala rin ginagawang aksyon. Tila natutulog din sa pansitan si Police Lieutenant Colonel Kinang. Kaya sa mga opisyal ng PNP, wag ko kayong mapipikon pag kayo ay aming kinakalampag. Simple lamang yan eh. Para hindi ho kayo mapulaan at mabatikos ng programang ito. Simple lamang, magbigay kayo ng inyong reaksyon, magbigay kayo ng inyong panig, ay atin itong aaksyonan. Pwede ho kayong kumontak sa aming opisina, i-message nyo lamang kami sa aming page, ang Latigo News TV. Nandiyan naman po yan sa Facebook para nang sa ganon ay mailabas namin ang inyong mga panig at makapagpaliwanag kayo kung bakit namamayagpag ang illegal gambling sa inyong mga area of responsibility. Sa mga mayors na ating nabanggit, umaksyon naman kayo, lalong-lalo na ngayon malapit ng eleksyon. Itong si Mayora Jenny Barsaga, ito'y napapadalahan natin ng mensahe na mayroong mga illegal gambling sa kanyang nasasakupan sa lungsod ng Dasmariñas, pero deadma ang ali, mga kababayan. Hindi ko natin maintindihan itong si Mayora kung nanghihinayang sa kita mula sa mga color game sa kanyang lungsod at mga peryahan ng operator dyan. Ang dami dyan sa Dasma. Ang operator naman ng Sakla, sina alias Teng at Jojo. Si alias Teng at Jojo, ito daw ay malakas kay Mayora at madalas daw ito pumunta sa tanggapan ng Mayora. Gano ito katotoo, Mayora? Abay, kung talagang kayo ay tunay na public servant, dapat yung mga mensahe o mga balita o impormasyon ay pinaparating namin sa iyong tanggapan ay nagbibigay kayo ng reaksyon o kaya sumusulat kayo sa aming tanggapan. Alam naman namin, Mayora, na natatanggap mo ang aming mensahe dahil naipapadala namin ito sa iyo through Viber, Mayora Jenny Barsaga, pero wala kang aksyon. Deadma, kumbaga sa inutil. Simple lamang yan, susulat ka, Mr. Batigas, kami ganito, ganyan. Hindi namin kinukonsinti yan at aming aaksyonan yan. Mga ganun ba? Bukas ang aming programa sa inyong mga panig at reaksyon. Hindi ko kami namimersonal, trabaho lamang dahil alam naman ninyo ng trabaho ng media, kami ay miyembro ng fourth state ng ating bansa. Trabaho namin na isiwalat ang mga anomalya sa lipunan. Hindi ho ba't may panawagan nga? May panawagan si President Bongbong Marcos sa mga media na magsagawa ng investigasyon para imbestigahan ang mga maanumalyang transaksyon sa gobyerno, mga maanumalyang gawain ng mga opisyal ng gobyerno, mga politiko, kung kaya't ginagawa natin ito, tinutulungan natin si President Bongbong Marcos Jr. Ayan po ang ating napakahusay na Pangulo ng ating bansa, si President BBM. Nakakagulat at nakakahanga sapagkat ang ating Pangulong President Bongbong Marcos Jr. ay mismo may marching order o rather may pakiusap sa lahat ng mga media sa ating bansa na magsagawa ng malalimang imbestigasyon kaugnay sa anomalya na ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno. Di po ba? Mabuhay ka, Mr. President. Bibihira ang ganyang order. Ngayon lamang nangyari yan na isang presidente ng ating republika ay nag-order o nakiusap sa media na magsagawa ng investigasyon o kaugnay sa mga illegal na nangyayari
sa ating bansa, especially yung gawain, mga masamang gawain ng mga opisyal ng gobyerno, pati ang mga chief of police, pati ang mga regional director na yan na natutulog sa pansitan. Alam nyo, simple lamang yan. General Lucas, Kenneth Paul Lucas, sir, magbigay lamang kayo ng inyong mensahe at ilalabas natin dito. Basta may ginagawa kayong mabuti, ating aaksyonan yan. Kaya Mayor Jenny Barsaga, Madam ng Dasma, aksyon na. Kay Mayor Lawrence Arca ng Maragondon, Cavite, aksyon. Maksyon ka sa iyong Chief of Police. Kay Police Major Melvin Isidro. Kay Police Colonel Regino Oñate ng Dasma, Kilo, sir, wag pakaang-kaang. Kay Naik Cavite Mayor Rapid Walan, aksyon naman dyan, sir. Ayan, wag kang pakaang-kaang, ha. Kay Police Lieutenant Colonel Police Lieutenant Colonel Reste Soriano ng Naik Cavite, aksyon. Patigilin nyo lahat ng illegal gambling na yan. At maging kay Mayor Yuri Pacomio ng Tansa, sir, aksyonan nyo po itong aming panawagan sa inyo. Your attention please. Aksyonan niyo po lahat ito at sa yung Chief of Police, Police Colonel Al Risa Kinang, at patigilin po ninyo ang lahat ng mga illegal gambling sa inyong area of responsibility, lalo na itong sa Tansa, makababayan, ha. Nagkalat daw dyan ang illegal gambling. Itong alias Egay ay pinagmamalaki nito na madalas ito sa opisina ni Colonel Al Risa Kinang. Totoo ba yan, sir? Maging kay Mayor Yuri Pacomio, ha? Pumapanit din daw ito sa tanggapan ng alkalde. Sus, marasip, nakakahiya pagka ganyan. Kay General Kenneth Paul Lucas, sir, isang order mo lamang yan ay matitigil na lahat ng illegal gambling sa buong lalawigan ng Cavite. At kay Governor Atena Tolentino, Madam, tinisin niyo po ang inyong pangalan, ipatigil po ninyo ang lahat ng illegal gambling sa buong lalawigan ng Cavite. Ito, mga kababayan, ang sinasabi natin dito simple lamang eh. Ang order ng ating DILG Secretary Benhur Abalos, kapag illegal, dapat hulihin. Panoorin natin ang kanyang pahayag. Si DILG Secretary Benhur Abalos sa patuloy umanong operasyon ng mga iligal na sugal, pero masosolusyonan naman daw yan sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at pulisya. Nakatutok si Cedric Castillo. Kahapon sa press briefing ng Malacanang, nagbabala si DILG Secretary Benhur Abalos. Lahat ng illegal dapat lamang hulihin. Wala pang pahayagang Philippine National Police. Ayan, mga kababayan, nadinig naman ninyo. Simple lamang yan. General Lucas, Kenneth Paul Lucas, sir, pag illegal, dapat lahat hulihin. Kay Governor Atena Tolentino, simple lamang yan. Nadinig naman ninyo ang pahayag ni dating DILG Secretary Benhur Abalos sa kapag illegal ay dapat hulihin. Diba? O ito, panoorin naman natin itong video na unahin natin. Yung video ng mga color game dyan sa lalawigan ng Cavite para ika nga to see is to believe, no? Maraming mga batang naglalaro. Panoorin natin ito. Ayan, ang mga bata o naglalaro dyan. Dapat hindi ko pinapayagan yun ng mga mayor at mga chief of police. Nanalo ka 3 points ka. Hindi ko kaila sa inyo yan, mayor at mga chief of police. Sa atin lang dito ay trabaho lamang na ini-expose natin ito dahil yan po ang gusto ni Chief Romel Marbel na isumbong ang mga illegal. O yan, napanood naman ninyo yan. Ngayon ito, panoorin naman natin ang sugal na sakla dyan sa lalawigan ng Cavite.
Pagkaano? Like tayo pa, satellite tayo. I-replay natin pagkaano. Tama-tama. Channel 1 to. Wala kang kapanapanalo dyan. Dahil iyan ay talagang may mga taya. Ngayon, Bawal na ngayon. kung itong mga chief of police na ating nabanggit at mga mayors, kung hindi sila nakikinabang dyan, yan ay hindi mo pwedeng mag-operate. Yan mga bata, alam po ni Mayor yan. Yung mga saklaan na yan, alam ni Mayor Jenny Chua yan. Yung saklaan ni Teng at alias Chuchu na yan sa Dasmariñas. Marami po yan. Yung iba, hindi na lang natin ipinalabas. Yan, napanood naman ninyo yan. Diyan sa Maragondon, Cavite, talamak din po dyan ang saklaan ni alias Doña Maricon. At diyan sa Naik, Cavite, kanya din po yan. Siya rin po ang operator. Kaya kilos na, Mayor Rapid Walan. Diyan naman sa Tansa, Cavite, Mayor Yuri Pacumyo, ay aksyonan mo ang illegal gambling dyan. Yung mga peryahan, mga karnibal ni alias Egay na pawang mga may mga color game at mga minor de edad ang naglalaro dyan. So, kilos-kilos, huwag pakaang-kaang. At abangan nyo po sa susunod na issue ng ating programa ay atin namang isusunod, ating i-expose sa mga illegal gambling sa lalawigan ng Cavite na sa lalawigan ng Laguna na pinamumunuan ngayon ni Police Colonel Ricardo Dalmacia, ang bagong Provincial Director ng Laguna PNP. At isunod din natin yan, sunod na araw, ang sandamakmak na mga illegal gambling sa lalawigan ng Batangas tulad ng mga online sabong, paihi ng diesel, gasolina, pasingaw ng LPG, ang mga peking sigarilyo, ang dami po niyan. Abangan niyo po yan. Dito lamang po sa ating programa ninyo mapapanood ang mga illegal sa ating bansa. Gaya ng ating sinasabi, gaya ng panawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga media, siya ay nakikiusap na magsagawa ng malalimang investigasyon ang mga miyembro ng media kaugnay sa mga anomalya sa gobyerno katulad ng mga anomalyang transaksyon, mga kontrata sa gobyerno, mga infrastructure project at mga lahat ng illegal na nangyayari sa ating bansa, especially rin ang illegal gambling ng mga bukis ng STL, bukis ng karera at marami pang iba, mga sakla at sugal na color game. Ngayon lamang po nangyari ito na isang presidente ng Pilipinas ay nakiusap sa media na magsagawa ng malalimang investigasyon upang expose, ibulgar ang anomalya sa gobyerno na kinasangkutan ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno, ng PNP at ng iba pa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Ito yung kaibigan, yung kalatigo, Camario Batigas. Maraming salamat.